Inini. Ininini. In. 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 Ini. Ni. Ini ba? Ini. Ini. Ni. Ni. Ini. Ayan. Narito na ang programa Tubig at Mga Mineral. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral. Magandang morning! Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa palatuntunang tubig at mga mineral. Ako po si Angie Dakis. Nag-iimbita sa inyo na tayo'y muli na naman magsama-sama sa palatuntunang naghahatid ng totoong natural na pamamaraan ng pangalaga sa ating kalusugan. Handog sa inyo ng Ver1 Rev Enterprise, ang exclusive marketer sa buong Pilipinas ng MRI Ionic Mineral Drops. Narito po muna ang ating words of wisdom for today. Galing po ito sa John chapter 8 verse 34. Jesus replied, I tell you the truth. Everyone who sins is a slave to sin. Yan ang ating words of wisdom for today. Kamusta po sa inyong lahat? Maraming salamat sa mga bumati sa atin, sa ating pagbabalik sa 91.5 Win Radio Manila. Maraming salamat po sa mga nag-text, tumawag, nag-message sa FB. Yan, pati yung mga nag-add sa amin sa aming Facebook page galing po sa pakikinig sa programang ito. Maraming salamat. Thank you very much for your very warm welcome sa amin. Ayan, talaga naman pakiramdam po namin talagang na-miss nyo kami. So maraming salamat po sa inyo lahat. Siyempre po patuloy pa rin ang ating paghahatid ng mga importanteng impormasyon, mga kaalaman at siyempre hinggil po sa ating concept ng tubig at mga mineral. At dahil nga po meron na tayong mga panibagong segment na ihahatid sa inyo sa araw-araw sa ating palatuntunan, ay minabuti namin na magkaroon to ng schedule para alam nyo kung kailan nyo aabangan ang mga nais nyong mapakinggan sa programa. Pero syempre, ang pinaka-the best is to listen daily para naiintindihan nyo ng buong-buo yung kwento, hindi patsi-patsi lang. Diba? Hindi part by part lang. Kaya naman po, pag Lunes at Martes, mapapakinggan nyo yung WhatsApp Water Doc segment. Sa segment na ito, ang ating Water Doc ay tatalakay hinggil po sa iba't ibang mga health problems na nilalapit sa kanya through text, through our Facebook page, at maging sa ating pong YouTube channel. And dito rin ang ating Water Doc ay magbibigay ng kanyang mga insights hinggil sa iba't ibang mga maiinit na issue na may kinalaman sa kalusugan. Lalo na po ngayon at nasa kaligitnaan po tayo ng pandemya, lalo nitong COVID-19. So Lunes at Martes nyo po yun mapapakinggan. Pag Miyerkules at Huwebes naman, dito nyo po mapapakinggan ang ating segment na Don't Panic, There's Ionic, kung saan akin naman pong bibigyan ng atensyon ang iba't ibang mga nagagawa ng ating ionic minerals sa mga health problems. Paano niyan dapat gamitin, no? Kung may sakit ka sa ganitong bahagi ng iyong katawan, paano ang pag-take ng ionic, kung may sugat ka, masakit ang ngipin mo, masakit ang ganito, masakit ang lahat na bahagi ng katawan, ituturo po namin sa inyo kung paano yung gagamitin ng ating ionic minerals at ang concept ng tubig at mineral sa segment na Don't Panic, There's Ionic. Samantala naman, ang isa pang segment na mapapakinggan natin pag-araw ng Miyerkules at Huwebes ay ito pong bakit bawal. Dito naman ako o ang ating Water Doc ay tatalakay sa mga bagay na kanya pong ipinagbabawal tulad ng mga inumin, mga pagkain at iba pang bagay na dapat po nating iwasan sa panahon po ng pagsunod sa konseptong ito at para mapanatili na rin na malusog ang ating katawan.
At syempre po mga kaibigan, pag-araw po ng Biyernes at Sabado ay bibigyan naman po ng atensyon ng ating pong programa ang hinggil sa mga tubig at mga mineral testimonial. Ito naman yung araw na ating pong papakinggan ang pagpapatotoo ng mga taong natulungan ng concept na ito mula po sa iba't ibang sulok ng bansa. Kaya tutok araw-araw maraming bago, maraming mga dapat maintindihan, maunawaan, nang sa gayon maging rin tayong doktor sa ating sarili. Sabi nga natin, ang ating katawan ay may kakayahang pagalingin ang kanyang sarili, kaya naman dapat din na tayo po ay maging desidido rin na tulungan ang ating sarili para mangyari yun. Okay? Hindi lang ating sarili, kundi ang ating mga mahal sa buhay para mapangalagaan natin sila ng maayos sa pamagitan po ng concept ng tubig at mga mineral. Pero ngayong araw ang ating pong Water Doc ay tatalakay hinggil sa ilang mga health problem na inilalapit po sa atin. Sa ating segment na WhatsApp Water Doc, si Doc Ren ay tatalakay sa kung paano makakatulong ang concept na ito para po sa mga taong mahilig at talaga namang masasabi nating health buff, yung mga mahihilig mag-exercise. Pakinggan po kung paano makakatulong ang ionic minerals sa kanila. Pakinggan din natin kung ano po ang mga prutas na maayos, mga prutas na maaari pong kainin ng mga taong may asthma. Ano po ba ang mga importanteng kainin nila? Pakinggan din po natin ang hinggil sa kaso ng isang taong may GERD at ang reaksyon ni Dr. Paragas hinggil po sa mga taong gustong magtipid sa paggamit po ng ionic mineral drops. Pakinggan po natin ang kanyang paliwanag dyan kung ano ang posibleng mag-iepekto kung kayo ngay magtitipid sa pag-take nitong ating ionic minerals. Narito na po ang ating WhatsApp Water Doc segment, si Doc Ren Paragas, sa pagtalakay hinggil sa iba't ibang mga health concerns na yan. Pwede po bang mag-exercise ang nagtitake ng Ionic CMD? Pwede po. Actually, you'll be able to do your exercise better by taking ionic mineral drops. Kasi po, ang magnesium chloride na nandun sa ating ionic mineral drops, well, number one, increase your energy. Kasi ang magnesium po is required by your cell to produce yung ATP, which is actually the energy that you would require. So you would be able to increase your stamina, your endurance, your resistance that is required in athletics. Second, it will prevent you from developing cramps kasi ang magnesium is a master relaxant and therefore your muscles will be able to function more efficiently. Next is that pag nagtitake po kayo niyan, hindi nyo mararamdaman kagad-agad yung fatigue factor. Bakit po? Magnesium will delay the production of lactic acid, which is basically the substance that will cause fatigue to happen. And secondly, ang ginagawa pa ng magnesium is binibilisan niya po ang elimination of this lactic acid para after exercise, hindi kayo makakaramdam ng body pains. Di ba usually ang mga tao pag nag-exercise after exercise, di ba, ang sakit nito, hindi lang pagod, di ba, masakit nito, masakit dyan. So, yun po ang gagawin niya. Hindi masyadong magiging aray. Okay? And then, siyempre, yung spasm ng muscle, that's another factor. So, it is really advisable and I would actually recommend sa mga those individuals who are physically very active, kung mapapakinggan nyo yung testimonial ni Charlie Suarez, siya pa yung ating gold medalist sa lightweight division ng SEA Games. Actually, when he turned professional nga, wala pang talo po yan. Lahat ng mga laban niyan hanggang second round lang, knock-out na yung kalaban. Charlie has been using ionic mineral drops for past 8 years yata nababanggit niya, or more than that. Mula nung pinakilala namin yung sa kanya yung ionic natin, talagang avid user po yan. Doc, ano po ang pwedeng kainin na prutas para sa may mga asthma? Nabanggit mo kasi, Doc, yung CKD. May asthma naman. Hindi, sa asthma kasi, wala naman akong specific mga fruits na nire-recommend. Ang importante kasi lang sa mga taong hinihika is yung water intake. Kasi
kaya kayo hinihika dahil pinapalit ng baga yung daluyan ng hangin dahil ang baga po ay isa sa mga organs na nagtatapon ng tubig palabas sa ating katawan. So kung yung katawan nyo po ay kulang sa tubig, parang pera po yan, di ba? Kung kukuntin yung pera nyo, lalo tulad ngayon, di ba? Mga quarantine na yan, walang trabaho. So, as much as possible, titipirin mo yung pera mo para umabot kung hanggang kailan, di ba? So, ganun din gagawin ng katawan natin. Remember, pag kayo nag-exhale sa salamin, merong moisture kayong makita. Ito po ay tubig na nilalabas ng baga. So, kung gusto mong lumuwag yan, because kung ano yung volume ng air na lumalabas, ganun din karaming tubig ang sumasama sa hangin. So ang tendency ng katawan nyo kung kulang kayo sa tubig is palilitan yung daluyan ng hangin para less hangin ang papasok. Kasi yun din ang volume ng air na magbibitbit ng tubig palabas. So kung yung katawan nyo po ay properly hydrated, yung baga nyo po can afford to throw out more water. Therefore, luluwagan niya yung daluyan. Okay? So, pag may hika po kayo, is not what you eat that matters, but what you drink and how much you drink. So, dapat wala kayong ibang inumin, tubig lang at 50 ml per kilo per day. And syempre, yung tubig na inumin natin is purified. Pag purified water, hindi rin makakarating sa target organs yung tubig. Dito po pumapasok yung ionic mineral drops para mas maganda ang hydration ng inyong katawan. May magandang testimonial dito sa galing kay Maribel. Sabi niya, bago po lang po akong member, di ko pa po natututukan na i-business dahil sa family ko muna po inuuna. Going 4 weeks na, diretso ang paggamit ko. Kaya medyo bawas na ang timbang ko at di na sumasakit ang tuhod. Ayan. So, Thank you very much po. Congrats din. Alin, Dok, pag may sumasakit ang tuhod, ito yung mga pakiramdam. Malalaki. Saka mahirap yan, Dok, ha? Mahirap kaya yun. Yes. Doc Paragas, magpapacheck up po ako ng katarata ko at nasa kanan ko po hindi nakakakita. Nasa kaliwa ko nakakakita pero malabo sa mahina po ang paningin ko. Hindi ko po alam kung sino po yung nag-prescribe sa inyo, na ganong katiting lang ang pinapainom sa inyo. Kakatiting talaga. Opo, kung ganun lang po, wag nyo nang umasa na may pagbabago po ang inyong kasi kailangan po din ng tamang dami ng patag kasi ang katawan po, meron tayong tinatawag na kakulangan, di ba? So, hindi po sapat lang na yung kakulangan i-correct dun sa dami lang ng gusto nyong i-take. Kasi kung ano yung laki ng kakulangan, dapat gano'n din kalaki yung iinumin nyo para makorek yung deficiency. Ganito po ba talaga ang may GERD and acid reflux? Pareho lang po yan. Okay? Na pag nakakain ng sobra at nakaka-trigger ng acid, ang epekto nito sa lalamunan parang may bara. Pag may ganyan po ba, ano po ang sakit na pwede pang dumapo sa tao? Salamat po. Usually, ang associated dyan sa GERD is gastritis, ulcer, as a GERD. Halos ano po yan. Maaaring sabay-sabay na mangyari. Ang naging problem lang po kasi is ayaw nyo uminom ng sapat na daming tubig. Yun lang po ang dahilan. Okay. Gusto ko po maitanong kung ano ang mainam ng gawin. May bukol po sa left breast ang mama ko. This morning, nagpo-consult na po kami sa doktor and the doctor advised na operahan na daw po siya. Yung bukol po ay movable sa loob ng breast niya. Hindi naman daw po masakit. Magpapakonsult po sana kami next week kaso hindi po namin alam yung exact address sa Naga City. Bumili na lang po kami ng Ionic CMD. Ito. Hindi niya po binanggit. Okay. Sabi niya pa. I was inspired by your verse of the day. May the Ionic CMD be the vessel of healing of the Lord for everyone. Okay, so yun Doc yung kanyang concern sa mama niya. Movable naman daw Doc yung bukol. Walang pain. Hindi, yung bukol kasi maraming klase po yan, no? Pwedeng cyst po yan, pwedeng solid mass. Ngayon kung bukol yan, we have to determine is it benign or is it malignant. Opo. Kung benign, walang problema. Kung malignant, malaking problema yan. Ngayon, I cannot say kung ano man kasi nagpa-doktor naman sila pero wala naman diagnosis na binigay. Basta sabi bukol lang Sa at operahan. operahan. Opo.
Definitely, kung kayo pa nagpunta po sa isang surgeon, wala siyang gagawin dyan kundi operahan because yun po yung specialty niya, di ba? Opo. Para operahan. Hindi ko alam kung gano'ng kalaki naman yung bukol. So, I think the best thing she could do is, di ba, set an appointment. So, as early as possible, kasi usually pag ganyan mga may edad na there's a higher risk na magiging malignant po yan. So, we are racing against time. So, if you're really concerned, agapan nyo na. Opo. Bring her to us. Ask ko lang po kasi laging sumasakit ang lower right ng puson ko na nagkukonect po sa bewang. Problema po ba ito sa kidney? At may konti din po akong manas sa paas. Salamat po. Kung may manas po, malamang. Kaya ipa-check up na po. Yes, Apo, check up. Yan ang pinaka the best. Okay. Sabi nung nag-text doc na konti lang yung patak, sabi niya is, ako lang po pero gusto ko pong inumin, kulang po sa budget. Huwag kayong magtitipid. Parang yung kanin ba, yung lalagyan mo ng bigas, pawala na. So, ang gagawin mo dahil gusto magtipid, instead na 1 cup, gagawin mo na 1/4 cup. Hindi balik, kumain naman kayo, pero ang tanong, sapat mo ba, di ba? Kasi ang katawan po, ay ang hinihingi niya, sapat na daming sustansya. Ang katawan kasi po natin is parang sasakyan Halimbawa, from point A to point B, kailangan nyo ng 5 litro ng gasolina. Ngayon, kulang kayo ng budget. So, gagawin nyo is 3 litro na lang. Kung yan gagawin nyo po, hindi kayo aabot doon sa pupuntahan nyo kasi 5 litro pong kailangan nyo, hindi 3 litro lang. Ganon din po yung katawan. Ngayon, kung hindi nyo bibigyan ng sapat na susang katawan, magkakaroon ng problem po yan. At tulad na sinasabi nyo, yung cataract nyo, hindi po mag-i-improve po yan. Okay, meron pa tayong ilang katanungan. Good PM, Doc, Ma'am Angie. Ano po ba ang pwedeng ipakain na gulay or prutas para bumaba ang phosphorus level pag may kidney failure po? Ganito po ang kidneys po natin has this capability to regulate yung mga minerals na ating katawan. All we have to do is to have it functioning. Ngayon, paano naman na mariregulate kung hindi naman what do you call this nagpo-form ng sapat na daming ihi. Di ba? Hindi siya nagpo-form ng sapat na daming ihi na kung meron excess, itatapon. Okay? Ngayon, ang katawan kasi natin makes such a balance that when there is a deficiency of one element, di ba, itatapon yung excess of something else. Now, kung yung excess na yon, ang excess na yon ay hindi natatapon, isusuppress niya yung isang element. So, there must always be balance. So, by triggering yung one element to leave would cause yung elevation of the other. So, kung ano mo yung sinasabi niyo dapat kainin or what, I would go more for what na, 'di ba? Na kailangan inumin and how much kailangan inumin para maibalik yung magandang function ng kidney. And when that happens, kusa siyang mag-regulate. Kaya mapapansin niyo na oftentimes yung mga patient na with kidney problem, di ba? Ang taas ng potassium nila kasi hindi nga ma-regulate ito. So all we have to do is to resuscitate the kidney para hindi yung magiging problem pagdating ho sa sa regulation ng mga other elements. Okay, meron pang tanong dito si Texter 4764, sabi niya, ako po yung nag-seek ng help na rehab for drugs. Ano pong mga dadalhin kong lab test kapag nagpunta ako sa office ng yung mga medications po kasing ibinigay sa akin sa rehab facility is somewhat causing me anxiety. Hirap po akong matulog sa gabi. Thanks po and more power. Ano daw Doc, yung mga lab result na kailangan niyang dalhin? Hindi, di ba? Here is a patient with a substance abuse. Bibigyan po mo na ng drugs, di ba? Kasi the reason why you're being rehabilitated is for you to get out of a substance abuse. Kung ano man yung substance, pag bibigyan ka ng gamot, all you need to do is, according to Dr. Caroline Din, substance abuse basically is a result of magnesium deficiency, even yung violent behavior. So what you have to do is to replenish itong lost minerals in your system. Kasi pag mangyari po yan,
yung body will produce the necessary neurotransmitters that will give you the feeling of good mood. Magiging happy ka. Kasi kung wala po yan, depressed. Diba? Usually, ang taong depressed, sila po yung, what do you call this, resorting to different types of substance abuse. It could be cigarette, it could be alcohol, and it could also be drugs. So, why manage yung case na ganyan with medication? Ang kailangan niya naman is mineral supplementation. So, you'll be better off with that. So, kung anong lab results ang kailangan mong dalhin, I believe that you don't have to bring anything. Mag-usap na lang po tayo sa office. Okay. Ito daw, mayroon na nagtatanong dito dun sa CKD patient natin Yes. na nag-testimonial, 600 points ang kanyang ibinaba in 3 weeks. May nagtatanong na sa kanya, replying to her, sabi niya, yung papa kasi namin, CKD patient rin. Kaso, mag 70 years old na siya, kaya di namin sure if makayanan niya yung healing crisis sa pag-inom ng Ionic. Pwede bang malaman anong experience ng mister nyo sa pag-inom? Naiinom niya po ba lahat ng tubig na walang tira? Ang taas na rin kasi ng kreya ni Papa, aabot 2K na. So doon na siya nagtatanong doon sa doon siya nag-testimonial. Kasi ganito po yan, no? Oo. Chronic kidney disease. Opo. Why will you worry about yung healing crisis when healing crisis po is a part of detoxifying body? Di ba dapat yun ang una yung dapat gawin sa patient nyo na kailangan i-detox? So ba't kayo natatakot na i-detox siya? Kasi hanggang hindi siya ma-detox, paano bababa lahat ng dumi ng kanyang katawan na siya din ang magiging sisira sa kanyang kidneys pag hindi po naitapon yung dumi na yan. Remember, for our cells to remain healthy, they must be placed in a healthy environment. Dapat malinis, 'di ba? Full of nutrients and devoid of any toxic elements. Because as the term implies, ang toxins po, they are toxic. 'Di ba? Instead of keeping the cells healthy, sila po yung nagda-damage. So why worry about the healing crisis when in fact dapat matuwa kayo na merong healing crisis eh. Ibig sabihin, yung detox process is ongoing kaysa wala. Good PM, Ma'am Angie. Ask lang po, pwede kaya sa masakit ang mga buko-buko ang Ionic? Siguro, Dok, yung mga kasuan. Kasi usually pag sa Tagalog, parang mga joints. Yun. Kung pwede daw po ba ang Ionic? Maganda ang ating Ionic with water sa mga joints. Kasi usually, mga arthritis yan o gout arthritis, diba? Effect of water shortage yan o yung deposition of toxic waste. So with proper hydration and mineralization, tinatanggap yung toxins and also magiging mas maganda ang hydration that will now help rehabilitate yung mga damage na mga joints. Pwede po yan. So aside from inom, pahiram po yung affected joints. It will help. At eto pa, pwede po bang patakan ng Ionic Minerals ang fresh buko juice at lemonade na iniinom ko for cleansing body, kidney, and liver? Totoo po ba ito? Dito ako sometimes, actually tumawa pa nga ako, di ba? Now, when you are talking of cleansing, di ba? Ewan ko if I may use the term, common sense will tell you that the best cleansing agent is water. So why will you substitute lemonade at saka yung coconut water with water to cleanse your internal environment? Di ba mas maganda pag plain water na merong Ionic CMD kaysa yung gagamitin mo yung buko juice o yung lemonade to cleanse? Dahil po kung meron akong dalawang planggana, yung isa may tubig, yung isa meron yung lemonade, at sasabihin ko sa inyo, maghilamos po kayo. Saan kayo maghihilamos? Doon sa lemonade o yung tubig? Obviously, ang pipiliin yung tubig. So why use other fluid in washing your internal organs when in fact sa mukha nyo po, lagi nyong pipiliin ang tubig? Di ba mas maganda ang tubig? Okay? Ito yung aking opinion. But I don't know, but there might be some, ewan ko, lalo sa women, di ba? They use everything, pati putik dun sa mukha nila. Pati kape, Dok. Di ba? Just for them to be quote-unquote, di ba, na magiging healthy. But the best is water. Because the cells naman, when they are properly hydrated, will take off all the wrinkles from your face. Ang problem kasi ang tao, ayaw nila uminom ng tubig at kung ano-ano pinapahid nila sa mukha nila just to restore yung health ng kanilang skin. But they just don't know that with proper hydration lang,
it will also keep your cells healthier. Yan po ang ating water doc. CMD, Common Music in Demand. CMD, Common Music in Demand. Mga kaibigan, patuloy kayo nakikinig sa programang Tubig at Mga Mineral. Bisitahin po yung ating mga tanggapan sa iba't ibang sulok ng bansa. At kung meron kayong mga health concerns na nais na iparating sa akin, maaari po kayo mag-text sa mga sumusunod na numbers: 0917-770-7925. Maaari din pong i-add ang aming Facebook page, Ionic Minerals Philippines, para makapag-message din kayo at may refer din namin kayo sa pinakamalapit na tanggapan ng Ver1 Rev sa inyo pong lugar. Ang ating pong main office ay nasa Unit 5B, 3rd floor, RL Building, Panganiban Drive, Lerma, Naga City. Samantala sa Metro Manila naman, ang Ver1 Rev Enterprise ay nasa Unit 2012, 2nd level, sa harapan lang ng elevator ng Farmers Plaza Mall, Araneta Center, Cubao, Quezon City. Ang kanila pong contact number is 0998-574-3470. Sa Visayas area, ang ating pong tanggapan ay nasa ground floor, DG3 Building, 72N Iscario Street, Capital Site, Cebu City. Ang kanilang pong contact number is 0949-304-1990. At sa Davao naman, sa Mindanao area, sa Mezzanine Manuel Morales Building, 109 JP Laurel Avenue, Barangay 12-B, Bahada, Davao City. Ang contact number po natin sa Mindanao ay 0998-574-3572. Mga kaibigan, inabot na po tayo ng oras ng pamaalam hanggang sa muli. Narito muna ang ating words of wisdom for today. Ayon dito, a sad soul can kill you quicker than a germ. Ayon yan kay John Steinbeck. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Angie Dakis. Laging tatandaan, sa Ver1 Rev Enterprise at Ionic Mineral Drops, we are caring most dearly. Inyong napakinggan ang programang Tubig at Mga Mineral. Hanggang sa muli, tayo'y magsasama-sama sa paglalahad ng mga pinakanatural na paraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Idatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral.